Hi mga viewers, so ibang content itong gagawin natin kasi may nabili tayong, may nakuha tayong sanyo, galing ito sa Japan. Ngayon, i-check natin kung ano yung issue nito. So ito nga pala ay um, middle end. Ito ay auto at napakaganda kasi ng quality nito. So, ito ay nakakahon. So, 3 parts ito. Ito lang muna yung binuksan natin. So, may dalawang speaker ito dito sa gilid at saka dito rin. Mamaya i-check natin kasi andito lang sa gilid. Ngayon, ito yung muna yung pagtuunan natin ng pansin. Gusto ko lang na ipakita ito kasi maraming issue yung ang component na ito. Ito nga pala ay lumabas noong 1970s, maybe 1975, 72. So, merong ibang model na may kasamang recorder, tape recorder na kung kunyari mag-play ka ng plaka dito, pag-play mo dyan, ay pwede mo siyang i-record at i-transfer into a tape kasi medyo masilan kasi nung time na yon yung mga tao is papagtutugtog nila ito at saka i-record nila yung specific song, tapos yung iba hindi na i-record, tapos i-transfer nila yung pinaka-favorite dun sa tape, at saka yung tape may ibang player na naman na dun siya gagawin, dun siya papatugtog na pabalik-balik. Kasi pag ito yung binababalik-balik mo ng pagtutugtog, isa is mapupudpod yung needle dito. Yung needle nga pala, papagita ko mamaya, pero ibang issue na naman yun. So yun, balik tayo doon. Para hindi siya madaling mapudpod yung needle, yung tape na naka-record, yun ang ipapaulit-ulit na ipi-play. At saka, balik tayo dito. So, yung needle mapupudpod, which is very mahal yung needle niya kasi made of diamond yung tip, yung napakaliit na tip na magre-read dito sa grooves ng may mga grooves yan na super super fine, at saka yun yung babasahin, at saka pag mga ilang pag-play nito mapupudpod din ito or marami siyang mag-accumulate na dust. So bago natin ipagpatuloy yung story na yan, titingnan man na natin ito. So ito is napansin ko dito may spring siya. So parang pag may earthquake hindi siya maaapektuhan or yung vibration niya hindi siya ma-affected. Pero titingnan natin ang laman nito sa ngayon. So dati parang binuksan ko na ito, medyo masilan nga. Tsaka ito yung condition niya sa loob. So ang daming mga may baka may daga na nagtumira dito. So may mga basura, may mga cellophane, tapos may mga dust, may mga tae ng daga, ipis or kung anong tumira dito for ilang decades. Kasi 1970s pa ito na lumabas na model ng Sanyo. Kung titingnan nyo, medyo okay pa naman. Pero may mga marami siyang kailangan na idudugtong na mga wires na hindi ko alam kung saan siya nakakonect but disconnected or nahuhulog na siya, katulad ng white at saka yellow. So maliban pa doon, nung tinetest ko na ito dito sa ating 110 volts na automatic voltage regulator, hindi siya umaandar. Although nagla-light up naman siya yung indicator ng power, pero ayaw niyang gumana yung player. Hindi siya iikot. So yung gagawin natin ngayon, itatry natin na buksan and itry natin na isolda kung ano yung mga na disconnected. So bubuksan natin ulit.
So ayan, yung gagawin ko lang is pinapatayo ko kasi yung ito pala yung spring na responsible doon kanina, bakit siya so hindi siya naka-mount talaga as or naka-drill. So ito yung unang nakita ko kanina na putol siya. Buti naman nandito pa yung kaputol niya. So wala namang ibang kulay blue dito kundi ito lang at saka ito. So kailangan nating idugtong yan dito tapos i-test natin yung uh, power pala niya is andito, konektado pa naman hanggang at saka dito yan, ito yan oh. So pag tinitest ko yan sa 110, make sure na 110 volts kasi 100, tapos i-power on ko ito, ayan, iilaw to. Pero ito hindi siya pag piniplay ko yung ito yung play button, ayan, ayaw. So it means na may mga disconnected parts talaga siya. So probably ito yung problem. So unahin natin yan na isolda. Yung ginawa ko is kinuha ko yung mga wire na hindi ko alam kung saan ito nakakonekta. Probably dito at saka isa dito. Pero papakita ko na lang ito sa mga electrician kasi ito gagamitin ko para idugtong ito dito. Tsaka may mga nakita pa ako dito ng mga wire na hindi ko alam kung saan siya nakadugtong. Maybe kasi wala tayong tester, tapos ito. So makikita nyo yung ngipin ng daga, siya yung ngumangat-ngat sa mga ganito. Ayan, kababagong kinakain pa kasi makikita nyo daming tae ng daga. So ito hinahakot pa niya itong cellophane. Ngayon tatanggalin natin kasi medyo mapaho itong mga parang ginagawa nila ito. Ito gagamitan natin ng clip. Yan. Tapos mag-iingat kayo sa mga ganito kasi yung ihi nila sobrang yan, ang daming dust accumulation, tapos kasama na dito yung mga ihi, tapos tae, tapos pag may sugat ka, nako delikado yung leptospirosis dyan. Ito pa putol-putol. So ang daming mga putol-putol na mga parts. Kailangan talaga itong linisin tapos ibabalik siya kasi ito kinakain to ng daga. So ito yung magiging problema kung hindi natin alam yung mga transistor at saka yung mga whatever na pangalan ng mga parts ay makaka-affect talaga sa tuno niya. Ito pa isa putol din ito. So ang dami. Tingnan natin ito, i-count natin 1, tapos 2, tapos 2 paputol na rin, 4, 5, tapos 6, 7, tapos ito pa 8. Daming putol-putol. Pero kung iisipin mo parang minor nga lang naman siguro ito kasi alam naman natin na
naputol siya. Kinain ng daga, ng may ngipin. Tapos nag-nest siya dito. Tapos ito pa. Ayan. Putol din. Ito isa. Yung siguro yung kadugtong nito, puti. Ito. Ang daming kailangan ayusin. Kailangan idugtong. Hindi ko muna tatapusin yung paglilinis. Pero yun, yung pinaka major, papakita ko na lang muna yung major na problem kasi wala pala akong mga extra wire na ganito. Kailangan ko ng soldering tsaka ito rin, ibalik ko ito, tapos lilinisin natin yan. Kung sino nakakaalam kung paano lilinisin to or anong gagamit, like may spray ba dyan, okay ba siya na hugasan kung anong ihuhugas, or as is na lang, lilinisin na lang ng parang kung anong kayang kukunin, yun na lang siguro. Kung makikita nyo, suggest naman po kung anong dapat gawin dito sa napaka kapal na mga dust. Normal ba yan sa mga luma? Makaka-apekto ba yan? Kung hindi tatanggalin yung mga pare na nandyan, lalo na dito na dumikit talaga siya. Yan ang kakapal ng accumulation ng dust na yan, oh. Ayan, kung titingnan nyo, ang dami niyan. Yan, bawat sulok niyan may ganyan. So daming dumi. So pa-suggest naman po kung mayroon kang idea kung paano yan lilinisin. So ngayon, isasara muna natin kasi wala tayong magagawa diyan. Wala tayong panglinis, wala tayong pang-repair. Wala pala akong enough nakakailanganin. Babalik na lang muna natin yan. So ito nga pala ang auto orthophonic transistorized technical operation. Sa pagkaalam ko, medyo middle end nga ito, or medyo malapit sa pagka high end. Ayan. Tabayanan na nyo lang po sa susunod na video. Yung soldering iron para ito doon sa mga putol-putol na mga wire. Pero bago natin i-solder ito, ay lilinisin natin ito gamit ang clip. May mga brush tayo, Chinese brush, at saka itong regular brush para ito pang dukot doon sa mga dumi. So itong clip ay gagamitin natin ito doon sa mga pagtanggal ng mga maraming mga dumi. Yan, bukas pa tayo nito matatapos kasi ang dami niyan.
major wires like this. Sa major na mga wire like this, ito yung main power. And so ginamitan ko ng soldering iron ito at saka yan, at may nakita ako na putol na nandito. So ito ay mga major na konektado doon sa main record player na panel. Pero yung sa baba, yung ito, yung mga putol, ang dami niyan. There, another wire. So hindi ko na pinakialaman, and then ipapaabot ko na dun sa technician, sa electrician talaga, I mean electronic technician. So ibabalik ko ito. And for the meantime na tinatanggal ko nga pala ang player, which is nilagay ko sa ilalim. And we will clean this up. And so ito yung turntable plate niya. So ibabalik ko dito sa ayan, plate. Now since this is 110 volts, so we need an adapter for 110 volts. And then turn on natin. Ayan. And then dito, ito turn on natin. Alright. Agoy, kusog ka sa ulan. Oh man. So ang iti-test natin ay isa lang muna na speaker kasi nandun yung isa. Mamaya ito na lang yung i-try. But for now, it's working. Now meron akong plaka dito na itinago. And try natin. Super pinutol ko muna kasi sobrang lakas ng ulan, and then yung may bahagyang dito sa kabila na tubig na pumapasok. So ito naka-off siya at tinabunan ko. So ngayon, itong head is kailangan natin na i-install ito dyan. At saka since wala pa itong ano ba dito, needle, itong stylus. So kailangan natin na ilagay itong stylus dito. Napakamahal at napakaliit lang nito kasi made up of diamond. Yan. Mag-ingat na hindi ito mahuhulog or mawawala, kasi pag nahulog or nawawala to, goodbye. So ngayon ay ating i-install dito. Sobrang liit nga pala ng kailangan natin. Piliin natin yung pinaka maliit here. Okay, para siya yung magbubukas dito. Ay, sus me, flat nga pala to. So ayan, ito. Lagyan natin ito ng flat. Yan.
Ngayon, gamit itong ating clip, kukunin natin ito dahil mag-ingat dahil napakaliit. Although may mga kasama naman siya ng mga spare nandyan. So ito napaka fragile po nito. Ayan, nakita nyo, at saka nandito yung diamond, totoong diamond siya mga kaibigan. So ayan, so medyo flexible yung ano niya. Ayan, I think yung una is nabali. Ngayon naman ay itong mga to ay i-insert natin dyan. So now is the moment of truth again. We on another moment of truth. Balik natin on, and naka-on na. Now moment of truth, lagay natin dito
Alright. And play. Oh man. Diyan. And sakto. Now. Play. Volume. Oh man. Walang sound. Hi. Wow. Okay, so yun na lang muna, and I think dadalhin talaga natin ito doon sa electrician and electronics.